Dalawang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa Rodriguez, Rizal. Isa sa mga biktima, isang Filipino-Chinese tycoon. Magbabalita si Hannibal Talete. Natagpuan ng mga rumorondang tanod ang dalawang nylon bag na ito sa may damuhan sa tapat mismo ng sementeryo sa Sitio Udyungan, Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal kahapon ng madaling araw. Pagbukas, nakita rito ang dalawang bangkay ng lalaki. Balot ng packaging tape ang mukha ng dalawang biktima at nakagapos ang mga kamay. Pero ang pagkakabaloktot niya yung isa, yung medyo maliit, medyo ang bent niya pababa eh. Ayun, ganun. Kaya pinagkasya siya sa dalawang bag. Blanco pa ang barangay sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Chinek nung isang namin kagawad at kasi hindi niya alam kung anong klaseng yung bag. Chinek niya nung ma-confirm niya na body, saka siya nag-report kaagad sa PNP. Pero sa Facebook page ng mamahayag na si Mon Tulfo kagabi, sinabi niyang itong ay sa Filipino-Chinese tycoon na si Anson Kwe, may-ari ng Elizon Steel sa Valenzuela at sa kanyang driver. Kumakain umano siya sa isang seafood restaurant sa Macapagal Avenue ng kidnapin. Base pa sa source ng The Philippine Star, sinibak bilang hepe ng PNP, anti-kidnapping group si Brigadier General Elmer Ragay. Ipinalit sa kanya ang kasalukuyang Deputy Chief ng CIDG na si Colonel David Puklay. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Kaugnay niyan, kinumpirma ng PNP na sa negosyanteng si Anson Ke at sa kanyang driver ang mga labi na natagpuan sa Rizal. Nasa linya si Brian Castillo para sa update. Brian, paano na kumpirma itong pagkakakilanlan ng mga biktima at may gunshot wounds ba sila o mga saksak? Cheryl, hindi itinatali ng PNP kung paano eksaktong kinilala itong dalawang biktimang nakita dyan sa may Rodriguez Rizal kahapon. Pero sabi nga ng PNP, kumpirmadong yung dalawang bangkay ay mula sa isang Filipino-Chinese businessman at steel magnate na si Anson Ke at sa driver nitong si Armani Pabilio. Cheryl, hindi malinaw or hindi pa ikinento ng PNP kung paano yung nangyaring pagpatay, pero may nakitang mga bakas ng pasa or bruises sa katawan ng dalawang biktima at meron din daw na signs of strangulation o parang pananakal yung nangyari. Cheryl. Kumpirmado ba ang kidnapping at nakapag-ransom pa raw ang kampo ng biktima pero pinatay pa rin? Cheryl, ayon sa isang mapagkakatiwalaang source natin ay kumpirmadong nagkaroon ng kidnapping. In fact, nagkaroon nga daw nagbayad ng ransom itong pamilya ng biktima 3 beses or in 3 tranches na umabot sa halos sa 100 million pesos yung naging ransom money. Kaya lang, kakaiba nga raw itong kidnap for ransom ito dahil hindi tulad ng mga ibang aksidenteng ganito ay kadalasan kapag nakapagbayad naman na yung pamilya ng biktima ay pinapakawalan. Pero ito nga naiiba dahil nakapagbayad na pero tinuluyan pa rin o talagang pinatay yung dalawang biktima. May lead na ba ang otoridad, ang PNP sa mga suspect? Kung sino ang mga ito? Cheryl, naging matipid yung sagot ng PNP patungkol dyan sa kung sino yung nasa likod ng nangyaring kidnapping dahil nga humiling daw yung pamilya na hanggat maaari ay igalang yung kanilang privacy. Pero ang lumalabas ngayon, posible raw na itong mga sangkot sa kidnapping ay grupo na sindikato na talagang sanay na o veterano na sa mga ganitong aktibidad at posible nga rin daw na itong nangyari ay may kinalaman o isa sa mga tinitigang anggulo ay kung may kinalaman ito sa mga ipinasalang operasyon ng Pogo. Sunod-sunod ang napapaulat na krimen laban sa Chinese Filipinos. Ano ang aksyon dito ng mga otoridad? Pero tama ka dyan, sunod-sunod nga nitong mga nagdaang linggo, yung mga napapaulat na insidente ng kidnapping ng mga Chinese nationals or Filipino-Chinese. At tinayak ngayon ng PNP na ginagawa nila ang lahat ng mga hakbang para ma-resolve yung lahat ng mga kasong ito sa lumutong panahon at mapanagot yung mga suspect. Ganun din yung mga pulis naman na yung mga commanders at regional directors na nasa ilalim ng kanilang pamamahala yung mga nangyaring yan ay binalaan din ng PNP Chief Parbil na kung makikitaan sila ng kakulangan doon sa kanilang mandato, agad silang sisibakin. Gaya nga itong sinapit ng director ng AKG na si General Ragay. Cheryl. Maraming salamat, Brian Castillo.